Kaibigan, sa oras na ito, purihin ang Diyos sapagkat narito ka na naman upang pag-aralan ang ating ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Samantalang ang bawat isa sa atin ay nag-aaral, dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sambahin siya sapagkat tunay na siya ang pinagmumulan, pinagbubukalan ng ating buhay. Na patuloy na siya ay gumagabay, nagbibigay ng biyaya at katotohanan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan habang tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Lalo tayong lumalakas, kaibigan, sa ating pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw, kaibigan, sa programang ito na subaybayan sa oras ng pag-aaral sa pamamagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko lahat ang mga viewers natin sa buong mundo. Maging saan ka man, kaibigan, pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga nagsusulat ng mga comment niya dyan sa comment section at nagbabahagi. Patuloy kayong gagawin yung mga bagay na yan at malalaman namin kung saan ito nakakarating ang programang ito at dinadalangin namin kayo na kayo ay patuloy na palakasin ng ating Panginoong Diyos. At ang patuloy na makakasama natin ngayong trimestre ay ang mga magigiting na tagapagtanggol ng salita ng Panginoong Diyos na kamanggagawa dito sa ating iglesia ay una dito si Pastor Lowell Dumukmat. Siya po ay ang ating Dean sa College of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lowell? Muli akong nagagalak, Pastor Ray, sa palatuntunan ito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at muli pong pagbati mula rin sa Adventist University of the Philippines, particularly po ang College of Theology. Maraming salamat. At ang pangalawa natin makakasama dito sa studio ay si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating publishing director ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray, at nakakalugod na tayo muli ay magkakasama ni Pastor Lowell. Pinopromote natin ng pinakamainit na promotion ng ating Missionary Book of the Year, itong The Great Controversy, mga kapatid. Sayang basahin po natin ito para malaman natin ang historical na nangyari sa ating iglesia simula nung naitatag ang sanlibutan. Ang slogan natin ay Read Before You Give. Sana po ay bumili kayo ng isa para sa inyo at regaluhan ninyo ang inyong kapitbahay. At pinopromote pa rin natin, mga kapatid, itong Health and Home. Sana po ay mag-subscribe kayo nito. Ito ang flagship ng Philippine Publishing House. At lahat ng mga article na isinulat dito sa aklat na ito makakatulong para umunlad ang apat na aspeto ng inyong buhay. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, minsan pa narito ang iyong mga anak upang sambahin ka sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. At ang diwa ng iyong salita ang siya naming namnamin at magkaroon kami ng kapanatagan, kagalakan, kapangyarihan at pag-asa ng kaligtasan. Nawa po, ang banal na Espiritu ay kasihan kami upang magkaroon kami ng karunungan, pagkaunawa sa inyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang ating pangalawang paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo, kaibigan, ay may pamagat na ang pangunahing isyu, pag-ibig o kasakiman. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Isaiah 41 verse 10, ito pong sabi, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan. O ikaw ay aking aalayan ng kanang kamay ng aking katwiran." Napakaganda ang tema nating pag-aaralan at tatalakayin ngayong linggo, kaibigan. At kabuuan ng ating leksyon ay may 3 punto pa rin na patuloy na binabahagi. Kung kayo ay magtuturo sa Sabbath School class o saan mang care group, kaibigan, ay 3 punto lamang
ang ating pag-uusapan sa kabuuan ng ating leksyon. 3 R ito, kaibigan. Una ay retribution o pagbibigay ng hustisya. Ang pangalawa ay redemption, ang pagtutubos. At ang pangatlo ay restoration, yung mapanumbalik ang bawat isa. At ang unang magtatalakay dito sa retribution ay ibigay natin kay Pastor Abe. Pastor Abe. Thank you so much, Pastor Ray. Napakaganda itong pag-uusapan natin ngayon kasi tatalakayin natin ang mga estratehiya ng kaaway ng Diyos, ang demonyo. Hindi na Lucifer, kundi Satanas na. Okay? So, ang mga estratehiya niya ay para linlangin at wasakin ang bayan ng Diyos. Yan. Pero ang Diyos natin ay hindi nababahala sa ganitong paraan sapagkat maging sa pinaka-challenging time ng ating pamumuhay, ninanais pa rin ng Panginoon na tayo ay iligtas at magkaroon ng tinatawag na magandang proteksyon laban sa lalang ng kaaway ng ating Panginoong Diyos. So itong Diyos natin ay Diyos ng pagmamahal na talakay natin noon, Pastor Ray at Pastor Luel, na sa labis na pagmamahal ng Panginoon, mapapag-aralan natin kung papaano niya minahal ang mga tao simula nung pagkakasala ng ating dalawang mga magulang, si Adan at saka si Eva, hanggang sa panahon ng patriarka si Moses, si Abraham, hanggang sa panahon ng mga patriarka at mga propeta at mga hari, hanggang sa panahon ng Bagong Testamento, makikita natin ang bakas ng pagmamahal at pananawagan ng Diyos na magsisi at manumbalik sa Kanya. Kaya nga po dahil sa labis na pagtalikod ng mga tao sa Diyos, nireject nila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nandito yung tinatawag na retribution, yung paghuhusga ng ating Panginoon. At yung paghuhusga ng Panginoon, nandoon pa rin yung hustisya at habag ng ating Panginoong Diyos. Bakit kinakailangan niyang bigyan ng hangganan ang pagmamalabis at pag-aabuso ng bansang Israel, ang lipi ni Israel sa kanilang pananampalataya? Alam po ninyo, literal na tinanggihan nila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Alam po ninyo yon, matagal na panahon, mula noong panahon na sinakop sila ng Babylonia, hanggang sa panahon ng Medo-Persia, ng Grecian Empire, hanggang sa Roman Empire, at nung panahon ng Roman Empire, mga minamahal natin mga kaibigan, talagang literal na hindi nila tinanggap ang Panginoon. Kaya nga po, Pastor, ay pakisipin natin ang lantarang pagtanggi nila kay Kristo. Doon sa Mateo, Kabanata 23, setas na 37. O Jerusalem, Jerusalem, na umapatay ng mga propeta at bumabato ng mga sinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw ninyo. Okay, nakita ninyo mga kaibigan na talagang lantaran na talagang ayaw nila. Nandoon yung pagmamahal, nandoon yung appeal. Pinili niya yung 12 alagad para manawagan, tanggapin si Jesus bilang personal nilang tagapagligtas. Pero ang nangyari, yung imbitasyon ng pagmamahal, ng hustisya at kahabagan ng ating Panginoon ay talagang lantarang tinanggihan. Maging sa pagkapako ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, Pastor Ray, na ang sabi ni Pilato noon ay, ito ang inyong hari. Ang sabi ng bansang Israel ay, hindi siya ang aming hari, kundi si Caesar. So yun ay talagang isang sampal sa pisngi ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin. Ang Diyos, pagkatapos na siya ay mamatay noong AD 31 at nagbigay pa ng mahabang panahon hanggang nawasak ang kanilang kaharian noong AD 70, ang kaharian ng Jerusalem. Pero pakabasa mo, Pastor, pa rin doon sa Juan 5, Kabanata 5, setas na 40. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So siya na ang pumaroon sa mismong bansang Israel.
ipinanganak sa Bethlehem at alam nila ang nilalaman ng propesiya ng mga propeta ng ating Panginoon, ngunit maging ang mga ipinadalang mga propeta, maging ang mga ipinadalang mga alagad ay hindi nila pinaniwalaan at si Kristo na ang pumunta sa kanila upang ipadama ang labis na pagmamahal ng ating Panginoon. So, nandito yung pagbagsak ng Israel, yung fall of Israel and fall of Jerusalem. Ang unang pagbagsak niya ito, Pastor Ray, ay nangyari noong 586 BC sa panahon ng kaharian ng Babylonia. Tagal ano? So, ang daming panawagan na ginawa ng Panginoon, hindi pa rin nagsisi hanggang nung imuling itatag ang pangalawang templo noong 70 AD. At dito talagang ibinigay na ng Diyos ang bansang Israel sa mga bansa. At mababasa natin ito sa Mateo chapter 21 verse 43. Kaya sinabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. O, makikita ninyo? So, ang bansang yaon ay makikita natin ay isang bansa na nagbubunga ng katwiran ng ating Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit yung rejection nila sa Panginoon, ito yung tinatawag na retribution, yung hustisya at paghihiganti. By the way, in Tagalog niya talagang retribution ay paghihiganti. Pero yung sa theological term ay mas magandang pag-usapan natin yung hustisya, yung justice and mercy. Bakit gagawin ito ng Panginoon? Kasi ang problema sa Israel noon ay mas mahal nila yung templo kaysa yung nagbigay ng templo. Ayun, binabalak nga nilang itayo muli ang third temple at ibabalik muli yung paghahandog ng susunugin. Itatatag muli yung mga Levites. Pero hindi na mangyayari yun kasi Diyos na ang nagbigay ng hatol. Yan yung tinatawag na retribution, mga kapatid. Then sa Mateo chapter 23 verse 38, nabasa mo na kanina ito na talagang tinanggihan nila ang alok ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sa Mateo chapter 24 verses 1 and 2, dito mapapansin natin na talagang winasak ng lubusan ang templo ng Jerusalem. Pakibasa, Pastor. Lumabas si Jesus sa templo at paalis na nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Kung napunta kayo sa Israel, ikaw, Pastor, napunta ka na ng Israel, di ba? Oo. Kitang-kita naman natin talagang nawasak ang templo. At hindi na templo ng Israel ang makikita mo doon, kundi yung Al-Aqsa Mosque ang makikita mo na doon. Ito ay hudyat na talagang nangyari ang sinabi ng ating Panginoon kasi talagang hindi nila tinanggap ang pagmamahal at pagmamalasakit. Yung talagang sakripisyo na inilaan ng Diyos para sa kanila. Sa bagay, yung sakripisyong yun ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin. Pero ang gusto naming maalala natin at maintindihan, lahat ng mga bagay na nangyari sa templo ng Israel ay hindi ito pa rin kagagawan ng Diyos. Ito ay gawa ng demonyo. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito para maalala nila na dapat mas mahalin nila ang Diyos kaysa yung mga bagay na meron sila na sanlibutan. Parang sa atin, Pastor Ray, baka mamaya ay mas mahal na rin natin yung simbahan natin kaysa yung sinasamba natin sa loob ng simbahan, di po ba? Yan ang pinagmamayabang natin. Yung pinagmamayagang natin, yung mga architecture, yung mga design, yung mga furnitures, yung piano natin, yung upuan natin, o kaya yung mga pag-perform natin sa loob ng simbahan, yung pag-preach natin, baka pinangpapalit na rin natin yon sa Panginoon. Ay, hindi, mga kaibigan. Mas bibigyan natin ng priority yung paggalang, pagrespeto at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So, despite na nangyari yon, ang sabi sa Great Controversy, page 41, babasahin ko po sa English, God, sabi niya, workmen were slain during those time, but His work went steadily forward. Naikalat pa rin ang Ebanghelyo, lumaganap ang Christianity dahil tinanggihan ng Israel ang panawagan ng pagsisisit, pagbabalik
pagsasauli ng kanilang kalooban, pumili siya ng Kristiyanong magpapatuloy. Isang bansa na mabunga, lipi, pinili, maharlika, na pinili ng ating Panginoon na magpapatuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo para sa lahat ng sangkatauhan. Napakaganda ang paliwanag, kaibigan, na ang ating basihan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, nakilala natin siya, na siya ay binubukalan ng buhay at pag-ibig, pipiliin natin siya. Na ipakita ni Pastor na ang kasaysayan ng Israel ay pinili niya hindi ang Diyos na maglingkod sila sa Diyos, kundi sumuway sila sa mga kautusan. Kaya anong nangyari? Bumagsak at ibinigay ang katotohanan o kaya ebanghelyo sa mga hentil, mga kaibigan. Kaya darating ang panahon, kung bawat sa atin ay patuloy tayong sumusuway sa kalooban ng Diyos, pinipili natin ng sumuway sa kalooban ng Diyos, darating ang panahon na darating ang pagbagsak ng buhay at mawala ng pag-asa ng kaligtasan. Gaya ng unang napag-aralan natin ay napakahaba yung binigay ng Panginoon Diyos kay Lucifer para magbago. Pero sa katagalan, dumami ang kanyang na-recruit. Kaya ay tama na, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya may katapusan din ang mga bagay na pagsusuway sa kalooban ng Panginoon Diyos, kagaya ng mga Israelita, mga kapatid. Kaya nawasak lahat. Ngunit may mga taong sumunod sa Panginoon Diyos. Pinili nilang naglingkod. And they were slain because of the righteousness ng Panginoong Jesus na ginawa nila. Pero patuloy na ang gawain ng Panginoon Diyos ay nagpapatuloy na umuunlad kahit pinapatay nila ang mga martir. Pinapatay nila ang mga naglilingkod sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ganun pa man, mga taong sumuway ay pumili sila ng kasakiman, hindi yung pag-ibig na iniatang ng Panginoong Diyos, ay nagkasalat, lumayo sila, merong solusyon. Ang pangalawa dito na ipapaliwanag sa atin, na letter R, papaliwanag sa atin ng Pastor Luel, ito yung redemption. After retribution, may redemption. Ito yung pagtubos. Ano ibig sabihin nito, Pastor Luel, ayon sa ating leksyon? Salamat, Pastor Ray. Para mas maintindihan natin itong pangalawang punto ng ating pag-aaral, itong pagtubos o redemption, ating tignan kung bakit nga ba inallow ng Panginoon, di ba? Yung binahagi kanina ni Pastor Abe. Dahil ang kasalanan ay meron siyang elemento ng self-destruct. Self-destruct yan ang kasalanan. Ilagay mo lahat ang mga masasama sa isang lugar, magpapatayan sila, mag-uubusan sila. Hindi sila magbabago. Kasi yun ang sinful human nature ng tao. Ngayon, ang ating pangalawang ang tinitignan dito, kasi yung pamagat ng ating leksyon ngayong linggo ay ang central issue ay ang pag-ibig. Ulit na ipapakita ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Na-reject man ang Israel, bawat nasyon, pero individually, meron pa rin silang pag-asa ng kaligtasan ng ating Panginoon. Hindi na nasyon, kundi individual na, katulad po katulad sa bawat isa sa atin po. Tama. Itong malaking tunggalian ng dyablo at saka ng Diyos ay pwede tayong maintindihan sa pamamagitan ng yung idea na tinatawag, ito ay pinupos ng isang Adventist theologian ni John Peckham, itong tinatawag na roles of engagement. Diba? Sa digmaan natin ngayon, merong tinatawag na roles of engagement. Kapag ikaw ay non-combatant, hindi ka dapat babarilin. Kapag ikaw na isugatan at sumuko na, dapat ikukulong ka na lang. Mabibilang ka na tinatawag natin na prisoners of war. So, di ba, isang pitik lang ng Panginoon sa dyablo, wala na siya. Patay na siya. Pero hindi ginawa ng Panginoon yon. Out of His love, hindi lang siya nag-condescend, nagpakababa doon sa cross. Nagpakababa rin ng Panginoon sa level sa level ng kapangyarihan doon sa digmaan na ganoon para magkaroon ng fair and hustisya, pati yung digmaan. Yung malaking tunggalian ng Diyos at saka ng dyablo. Subalit, makikita natin dito yung kahabagan ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, ang mga tao ng Panginoon, hindi ibig sabihin na kapag nasa kampo na sila ng Diyos, ay sila na ay insulated na, may excuse na sila sa mga
tukso. sa mga bigati, kahirapan, kamatayan. Kasi nga Sakit. lahat na tayo ay nakapaloob dito sa digmaan. Ngayon, titignan natin, in the midst of that, sabi ng Biblia, mayroong kasing mga promises ng Panginoon. Una ay dito sa Salmo, Salmo chapter 46 verse 1. Makikita natin dito ng patuloy pala na pag-guide at pagtikir ng ating Panginoon sa kanyang mga tao. Pakibasa nga yan, Pastor Ray. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. So nire-remind tayo ng Biblia na ang pwede lang pwede nating masandalan na magbigay sa atin ng kasiguraduhang na tulong sa atin ay ang ating Panginoon. Amen. Siguro yung ating kapwa-tao pwedeng magbigay yan. Pero ang ultimate na pwedeng magbigay sa atin ng security ng ating buhay ay ang ating Panginoon. Isa pa dito sa Isaiah 41:10. Maganda ang sinasabi rin ng teksto sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Maganda ito, kanang kamay ang sabi dito, kasi ito yung dominante. Generally, itong ating kanang kamay, ito yung pinakamalakas. Mas malakas ito doon sa kaliwa. At ito ang promise ng ating Panginoon, tutulungan, aalalayan tayo sa kanang kamay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo pala ng kung tayo nanampalataya at sumunod at doon tayo sa kampo ng ating Panginoon, wala siyang promise na tayo ay hindi na makakaranas ng hirap. Katulad nga yung bagong tipan, di ba? Nakulong yung mga apostol. Sila ay na-persecute at marami sa kanila ay namatay. Subalit, ang promise ng ating Panginoon ay aalalayan niya tayo. Amen. At ano pa ang makikita natin dito sa Apokalipsis 2:10? Meron dito, kasi nga lahat ng mga alagad din o karamihan ng mga alagad ay sila ay nagkaroon ng experience doon sa persecution nung panahon ni Nero. Yan. Basahin nga natin kung ano po ang promise ng ating Panginoon sa Apokalipsis 2:10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ano po ang binabanggit ng Biblia na sinasabi niya sa bawat sumusunod sa ating Panginoon ay magtapat tayo hanggang kamatayan at ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang buhay na walang hanggan. Amen. Ito siguro yung promise ng Panginoon na magbibigay sa atin ng pag-asa na patuloy tayong lumakad anuman ang ating mga karanasan sa buhay Kristiyano. Dahil merong buhay na walang hanggan. Ito yung nabanggit noong unang leksyon natin, yung nabasa noon yung Genesis 3 verse 15. Siguro kung ating titignan, yung karanasan noon si Adan at si Eva, nalungkot sila. Pero bago sila pinalayas ng Panginoon, binigyan niya sila ng pag-asa na sila ay makakabalik sa pamamagitan ng lalaking binhi ng babae na siyan si Jesucristo. So dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, pwede palang makakabalik doon sa Eden ang mga tao ng Panginoon. Una, kapag tayo ay patuloy na manampalataya at lalakad sa Kanya, kamatayan man ang ating maranasan. Pero merong mga pagkakataon, katulad ng nabasa natin sa Salmo at sa Isaiah, na ang Panginoon ay gagabayan tayo at pwede na tayo ililigtas. Pwede tayong iligtas sa kamatayan. Pero maganda yung sinulat ng isang pangulo ng
Kristiyano na ang pangalan niya ay si Tertullian. Tertullian. Sabi niya noon, every drop of Christian blood is seed to another Christian. Ibig sabihin pala na maski kamatayan ng mga sakdal ng ating Panginoon ay hindi pala ito pagkatalo. Ito pala rin ay seed pa rin ito para sa mga ibang mananampalataya. Ito pala ay pagsaksi pa rin upang makita nila na nasa Diyos ang dakilang Pagwawagi pa rin. siya ang dakilang manunubos at magkaroon ng ng pagwawagi kaya katulad ng nabanggit mo, Pastor Ray. Ay, maraming salamat, Pastor, na ang bawat isa sa atin ay may pag-asa, kaibigan. Kaya lang, ito ay sa pananampalataya at pagsunod sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Sapagkat kung mananampalataya ka lang na hindi ka naman sumunod, ay kapareho na naman ng diablo. Dahil ano na naman diablo, nananampalataya, Pastor. Diba? Pero hindi siya sumusunod. Hindi siya umiibig sa Diyos, kundi itinatatak niya sa atin ang venom ng pagdududa at kasakiman at arugante at mataasin. Yan ang mga bagay na ipinapamulat o kaya idinadaing ng kaaway sa atin upang tayo ay malinlang. Kaibigan, malaking pag-asa ang ibinabalik sa atin ng ating Panginoong Hesus na may pag-asa sa Kanya. Kahit mapapalayo tayo, mapariwara tayo, marami tayong ginawang mga kasalanan, laban sa Kanya, tayo'y patatawarin at ibabalik tayo dahil siya ang tagapagtubos at sabi dito, aalayan tayo at tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Napakaganda. Kaya ang bawat isa sa atin ay may pag-asa. Kung mamamatay ka man, mas magandang mamamatay ka kay Kristo. Hindi ka mamamatay dahil sa iyong sarili lamang, kundi mamamatay ka sa pananampalataya, patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Ang pangatlo dito, para madali tayong matapos ay ibig sabihin, Pastor Abe, ito'y restoration. Anong ibig sabihin ito? Pagsasauli. Ito ay pagsasauli, Pastor. Kung matatandaan natin, yung labis na pagmamahal ng Diyos doon sa Garden of Eden, ay meron ng restoration na ginawa ng Panginoon. Alam natin. Nandoon na yung first attempt ng Diyos na magtatatag siya ng unang pangangaral ng Ebanghelyo. Yung proto-evangelion, the first proclamation of the gospel. At nirescue niya ang dalawang mag-asawa at dinamtan ang kanilang kahihiyan sa magitan ng balat ng tupa na ito ay tumutukoy sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Amen. Na idadamit natin yung katwiran ni Kristo at hindi na makikita ang ating makasalanang pagkatao, kundi yung likas ni Kristo na ang makikita sa atin kung idadamit natin yung katwiran ng ating Panginoon. So, na-rescued sila. Tinatag ng Diyos para ma-rescue ang tao noon ay itinatag niya yung tinatawag na sacrificial system, yung pag-aalay ng tupa. At ang tupang ito ay bilang handog sa kasalanan ng mga tao, ay tumutukoy sa binhi ng babae doon sa Genesis chapter 3 verse 15. At nabasa na natin yan, Pastor Ray, sa nakaraang lesson natin nung nakaraang linggo na talagang nagpadugo ng dugo ang ating Diyos doon sa lamanan ng Eden. Because without the shedding of the blood, there would be no remission for sin. Walang pagtutubos sa kasalanan kapag walang nabubong dugo. Kasi it is an issue between shame and honor yan, Pastor Lowell. Napahiya ang Diyos para ma-restore yung kahihiyan, okay, ay kinakailangang matakpan yung kahihiyan. Kasi hubot-hubad sila eh. Ibig sabihin ng hubot-hubad ay walang maitatago sa harapan ng Panginoon kahit magdamit tayo ng Amerikana, kahit magdamit tayo ng mamahaling damit, pero sa mata ng Diyos at ang mga anghel, tayo ay makasalanan pa rin. Pero kapag naidamit ang katwiran ng ating Panginoon, doon na naibabalik yung dangal, yung honor. As a concept ng Mediterranean, Pastor Ray, kasi pinag-uusapan yung shame and honor. Di ba?
halimbawa ay ninakawan mo yung yung kapitbahay mo o kaya inagaw mo ang asawa ng kapitbahay mo para ma-restore yung dangal, papatayin ka ng lalaki. Yan. Kasi karating may blood yan. Halimbawa ay pinahiya mo ang pamilya para ma-restore yung kahihiyan, may dadanak na dugo. So issue of between shame and honor. So ngayon, para ma-restore yung shame, yung kahihiyan kay Adan at saka si Eva, ay ang Diyos naglaan ng tupa sa lamanan ng Eden. Ngayon, mari-restored tayo dahil sa sinabi ng Panginoon na, sige, sundin nyo itong sacrificial system, magtatatag ako ng sanctuaryo, at yun ay inutusan niya si Moses. Nang sabi niya kay Moses ay, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Kasi dati kasi ang tao, kung bakit tayo makasalanan, Pastor Ray, ay sa kadahilanan na may malalim na desire ang puso natin. Bakit hindi tayo makontento, mga kapatid, sa buhay na ito? Kasi ang desire ng puso natin ay makasama natin ang Diyos. Pag nandyan na ang Diyos, siyempre kontento tayo. Tingnan ninyo kung paano sila nakukontento noon. From the land of Egypt, from the bondage of sin, ay naglakbay sila sa Kanaan. Sumisimbolo ng paglalakbay din natin sa papuntang Kanaan. At habang sinasama, nandyan yung sanctuaryo na center of worship nila, matatag ang bansang Israel. Tayo naman ngayon, habang tayo ay naglalakbay via heavenly Canaan, pag day by day, nandyan si Jesus as a center of worship, marirestore yung shame. Lahat kasi tayong makasalanan pero siya ang magre-restore ng lost image of God. Yung perfect image ng ating Panginoong Diyos. So pakibasa mo, Pastor Ray, sa John chapter 1 verse 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ng sanlibutan. Ito yung sacrificial system, yung katunayan at ebidensya nung nakita niya si Jesus Christ palapit dun sa Jordan River. Ang sabi niya ay, behold, tignan ninyo ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. So, ang sanctuary sacrificial system, mga minamahal na mga kapatid, ito ay it points to Jesus as the real sacrifice of God. Siya yung totoong tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ngayon, paano yun mangyayari para ma-redeem tayo? Sa John chapter 10 verse 10, pakibasa po. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Yun. Yung abundance of life. Yun ang kailangan natin, Pastor Ray. Gusto ko yung sakripisyo ng mga alagad noon. Ang ilan sa kanila ay binigti, ang ilan sa kanila ay pinugutan ng ulo, ang ilan sa kanila ay niluto sa kumukulong langis, ang ilan sa kanila ay napako ng patiwarik. Pero ang reminder ng Diyos na kagaya kay Polycarp doon sa Revelation 2 verse 10, be faithful until death and I will give you the crown of life. Kapag tayo ay manumbalik sa Panginoon, mga kapatid, yung Garden of Eden na nawala ni Adan at saka ni Eva ay kanyang ibabalik sa atin sa kanyang pagparito. Yung eternal life na nawala ni Adan at ni Eva, bagaman may persecution, marami ang nagbuwis ng kanyang buhay. Ang mga forefathers natin, ang mga disciples, ang mga apostles, ay binuwis nila ang kanilang buhay para maging seed of truth, yung katotohanan na kanilang tinanggap sa ating Panginoon. Ito ay refleksyon ng pagmamahal ng Diyos sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. So yung sanctuary, kung titignan ninyo, tumutukoy ito sa hindi lamang sa una, kundi sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon na ma-express ng Diyos nung nakita si Kristo dito sa sanlibutan. Doon sa Israel, ni-reveal niya
mga minamahal ko, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Alam natin yon na noong nakita nila si Kristo, nag-reflect kay Kristo ang kadakilaan ng Panginoon, ang godlike character at yung godliness ay dapat ma-practice ng bawat isa sa atin. May kasaysayan dito ng mga Christians noon na pinipersecute between AD 160 at AD 260. Ito ay pandemya noon. Na ang tingin kasi ng mga iba, ang kulto ang Kristiyano noon. Iba din ang pananaw nila. Yung kanilang turo ay hindi totoo. Ngunit nung nagkaroon ng pandemic, ang mga Kristiyano ay humakbang at sila ay naglingkod sa mga may karamdaman at mga namatay. At sila ay talagang nagsakripisyo, inalagaan, minahal ang mga tao at nagkaroon ng malaking impact sa buong sangkakristyanuhan nung nakita nila na ang mga Kristiyano pala na kahit sila ay sinusuklian ng paghahagupit, pagpapahirap at magkakaibang paraan ng kung paano kitlin ang buhay ng mga alagad ng Panginoon, ngunit sinuklian nila ito ng pagmamahal. At nagkaroon ng impact. Tayo naman, mga kapatid, ay sa kabila na tumalikod tayo sa Diyos, ang Diyos ay nanukli ng pagmamahal. At yung pagmamahal na yon ay nakita nung nabayubay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, Pastor. Yung nawala sa hardin ng Eden, bago pa kasalanan, ay isasauli ng Panginoon Diyos. Kaya nga si Juan mismo na pinabasa mo sa akin ay pinakita ng Panginoong Diyos sa langit na yung hardin ng Eden na nandoon yung bungang kahoy. Yung tree of life. Tree of life doon na sa Ilocano ay Adadaydi, sabi niya. Nandoon yung dati na Eden. Na ipinakita. Nandun. Kaya yun yung isang glimpse o kaya isang pananaw na ipinapakita sa atin ng Panginoon Diyos kung paano tayo hamunin na patuloy na piliin natin siya na ibigin. Hindi yung makapansarili na paglilingkod, kundi patuloy tayong mapabalik sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya ang mga bagay na ito, na isasauli niya ang mga bagay na nawala sa atin. Dahilan sa kasalanan, dahil pinili natin sumuway sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya salamat sa Panginoong Jesus, sa Kanyang buhay, sa cross, na tayo'y tinubos. Hindi na sa pamamaraan ng mga materyales o kanumang mga bagay na sa santuaryo, sinasabi mo, hindi na yon. Dahil yung bagay na yon ay tumutukoy sa Panginoong Jesus sa lahat. Yung pare, yung lahat ng mga nandun sa santuaryo, tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. At winalang bahala niyan sapagkat dumating na si Jesus at siya ang hahin ng ating kaligtasan, ang ating Panginoong Jesus. At pagkatapos na ibabalik tayo, bakit patatawarin niya ang bawat sa atin ng ating makasalanan? Sabi ng pastor ay mayroong pag-asa na ipinakita ng Panginoong Jesus pagkatapos na nagkasala sa pamamagitan ng kamatayan ng mga handog noong unang panahon at dumating si Jesus. At yan, ang pag-asa ng bawat sa atin, si Jesus lamang. Wala nang iba. Mahalin natin si Jesus. Huwag nating pipiliing maging sakim o selfish o makapangsarili, kundi piliin nating maging maibigin sa kapwa, maibigin sa kalooban ng Panginoon Diyos. Tapat kahit anumang mangyari, kahit ng mga nabuhay ng mga nagsinoonang mga nanampalataya ng pastor. Kaya paano pang ibig sabihin itong restore, pastor? O meron kang ano diyan, sasabihin pa. O Pastor Ray, kung ating kasing titignan, di ba, sa ating ordinaryong pag-iisip, parang napakadali para sa Panginoon ay restore. Pero doon nabanggit kaya ni Pastor Abe yung santuario. Doon pinaliwanag kasi ng Panginoon kung gaano komplikado ang solusyon niya para manumbalik sa dati ang sanlibutan. Merong kamatayan, dapat may mamamatay. Di ba tayo nagkasala, dapat tayo mamatay, pero merong mamatay on our behalf. Doon sa santuario, merong tupa, inosenteng tupa ang siyang mamatay. Kaya kung minsan napakadali tayong magkasala. Pero ang Panginoon, sabi niya,
komplikado, very complicated kung paano manumbalik ang dating Eden. Ang maganda kasi dito, ang Diyos ang God is the one doing the initiative. Diba? Kusa, siya ang nagkukusa para hindi tayo. In fact, God is the one looking for us. Siya ang unang tinatawag na missionary looking for us. Na naghanap sa atin. Kaya dito sa ating leksyon, nabanggit din kanina na so ano ngayon ang ating gagawin? Yan. 'Di ba? Magiging instrumento rin tayo upang maranasan ng iba yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya yung pagkikare, napaganda Pastor Abe, yung noong 160 AD at 260, na kung ating tignan ng kasaysayan, ang mga Kristiyano noon, namatay din sila doon sa pandemic. Pero hindi nila pinagkait na tulungan yung kanilang kapwa upang maranasan nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya yun po ang challenge din sa atin. Noong nagka-COVID-19, parang alof tayo kasi baka tayo ay magkasakit din. Mahawaan tayo. Tayo ang unang mamatay. Pero ang ganda nito mga kapatid kasi itong pinag-uusapan natin ay yung rejection eh. Siya na ang nag-alok, siya na ang nagsakripisyo, siya na ang nagpanukala ng kaligtasan. Yung ni-reject kasi ng Jewish nation ay ni-reject nila yung covenantal relationship nila sa Diyos. Hindi lang yon, ni-reject din nila yung pagliligtas ng Diyos. At lantarang ni-reject nila ang Messiah. Nandun na yung tagapagligtas pero ayaw nila eh. Nandito ako, sabi niya na parang inahin na nag-aakay na mga maliliit na sisiw pero ayaw nyo. Anong magagawa ko? Kayo ang nag-umayaw sa akin. Parang ngayon, ang ebanghelyo ay nag-aalok ng kaligtasan, Pastor Ren, Pastor Luel. Nandyan yung sakripisyo ng pagpupuyat, may ground preparation, meron pang regalo at incentive gabi-gabi. Pero makikita mo talaga yung mga tao ay mas piliin pa nilang manood ng sine, umawit dun sa video okay, o mag-karaoke, kung ano-ano ang ginagawa. Pero doon, nandiyan ka, nangangaral sa public, na mayroon ka pang mic, pero ang tainga ay bingi. So, ito ay grace ng Diyos. Haba na ng panahon, more than 6,000 years ago na. Pero yung rejection, hindi lang sila ang rumeject sa Panginoon, marami. Ang dami. Ang problema kasi nung unang panahon, Pastor Ray, ay nung unang panahon, during the time of the Israel, mahal na mahal nila ang utos ng Diyos, by the way. Pero ang problema, ni-reject nila yung nagbigay ng utos. Tayo naman ngayon sa ating Christian life ngayon, mahal na mahal natin yung nagbigay ng utos, pero ni-reject naman natin yung utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Kasi basta mahal mo lang si Jesus ay okay na. Pero yung kanyang pamamaraan ng pamumuhay at pagsunod ay ayaw nating i-reflect sa buhay natin. So, parang anong tawag doon sa figures of speech, Pastor? Anong tawag doon? Saan tayo lalagay? Parehas sa nagkamali. Ang Israel, mahal ang utos, pero hindi mahal si Jesus. Ang Kristiyano, mahal si Jesus, pero ayaw sundin ang utos. Magkaiba talaga. Magkaiba, no? Habang tayo ay nangangaral ng tamang pamamaraan ng paglilingkod o pananampalataya sa Panginoong Diyos, ay pagsamahin natin yung dapat. At ang pinakasukdulan nito, nasa gitna tayo ng digmaan o kaya labanan ng tama at mali. Ang isang prinsipyo dito ay kilalanin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pagitan ng banal na kasulatan at makikilala natin na nagkakaisa. Kung tayo'y mahal natin ang ating Panginoong Diyos, tayo ay lubos na sumusunod 100% sa kanyang kalooban. Dahil ang kanyang salita, ang Panginoong Jesus, at ang kanyang salita ay isa. Hindi naghihiwalay yan. The written word and the spoken word. The spoken word, that's right. Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang ating tinatalakay ngayon ay ang pangunahing issue
ang pinaka-issue ng great controversy, ang dakilang tunggalian ay ang pag-ibig natin sa Panginoong Diyos o yung kasakiman na itinuturo ng kaaway. Mga kaibigan at mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga paglilingkod sa Diyos, sa ating pakikisalamuha sa mga kapwa, mga kapatid, na ito'y may motibong pag-ibig. Kaya sinasabi ni San Pablo, ang tunay na konberte o kaya nabago ng buhay ay yung taong nakakakilala sa kabutihan ng Panginoon Diyos at ang kanyang kabutihan ay ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So, sinabi ni Pastor, hindi natin alam umibig, pero ang Diyos tinuruan tayo ng tamang pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat na ang ating leksyon ay tumutukoy ng 3 R. Una, retribution, yung hustisya. Kahit saan tayo pumunta, merong hustisya at katwiran na itinutuwid ng Panginoon Diyos ang kamalian na ginagawa ng tao. Ngunit kahit nagkasala tayo, mga kapatid, ay may redemption, yung pagtubos sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang sakripisyo. At mamanumbalik tayo sa dating estado ng wala pang kasalanan, kundi magkaroon tayo ng kaligayahan sapagkat ibabalik tayo. Yan ang pag-asa. May pag-asa, kaibigan. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yan naman ang panahon ng pagbabalik ng lahat na kanyang mga nilalang. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Luel, Pastor Abe. Bago tayo magtatapos sa ating programa, kaibigan, ay makakarinig tayo ng isang awitin. At pagkatapos nito ay hingin natin si Pastor Abe sa isang panalangin. Pag-ibig ng buwin, ngunit
Salamat sa ating Diyos Ama. Pag di matanggap ang nangyari sa buhay na ito, sisisihin mo ang langit sa nadaramang kay pait, at papatak na lang ang luha ng di sinasadya, at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik tanda. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus, walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Tayo po ay manalangin, mga minamahal kong mga kapatid. Dakila ka, O Panginoong Diyos, sa aming pong buhay. Labis po ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, na kayo po ay nagpanukala ng kaligtasan upang maisauli ang aming nawalang ugnayan at relasyon sa inyo. Maibalik ang isang imaheng banal, matuwid, at higit sa lahat ay mapagpasakop. Tulungan po ninyo kami, O Panginoong Diyos, na makilala ng lubusan si Kristo sa aming pong buhay. At sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu, parati namin pong naalala ang kabutihan na ginawa ninyo nung napako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na madalisay ang aming pagkatao sa pamamagitan ng kanyang dugo, at damtan nyo kami ng kanyang katwiran
upang hindi na po ang aming makasalanang pagkatao ang makita, kundi ang pagkataong pinugnaw ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nakikita ang katwiran ng aming Panginoon Hesus. Pagpalain po ang aming mga viewers sa kanilang paghahanap buhay, pagpalain ang kanilang buong sambahayan, at nawa po ay dumating ang inyong kaharian sa kanilang mga tahanan. At kung ang sinuman sa kanila ay nagkakaroon ng kadalamhatian, karamdaman, kalumbayan, pagalingin ninyo't aliwin sila, O Panginoon, upang ramdam nila sa kanilang buhay na merong Diyos na mapagmahal. Pagpalain nawa kayo ng ating Ama at damhin natin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang pag-ibig ni Jesus at ang walang hanggang pagpapatnubay ng banal na Espiritu, ang siyang maging araw-araw nating karanasan. Dinadalangin natin ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan. Ang iyong lingkod ay patuloy na mag-aalok sa inyo na kayo susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.